Yo, what's up? Unang booking. Tawagan natin si customer para i-confirm natin yung pick up niya tsaka yung drop off niya. Hello po. Joyride po. Joyride po. Ma'am, confirm ko lang yung pick up. Ma'am, Tim Hortons na tama. Okay po. Andawin na po, ma'am. Okay po. Andawin na po. Okay po, welcome. After kung matawagan yung customer natin dito, agad-agad na rin akong umalis para makarating agad sa Tim Hortons. Dito lang to sa may Estancia Mall sa Capital Commons. Medyo traffic na nga, pasado alas 8 na ng gabi after ng work. Kumukuha talaga ako ng booking pauwi kasi nga taga Antipolo ako, medyo malayo yung biyahe. Kaya naman kapag uuwi ako, kumukuha ako ng booking. Pero kapag wala naman, diretso uwi na rin agad ako. Kahit isang biyahe lang pa uwi, basta makaisa ako. Dagdag tulong na rin yung para sa gas tsaka sa extra money. Pasensya na pala mga quiz, madalas di ako nakapag-upload. Medyo busy pa sa trabaho, marami pang ginagawa eh. Part-time job lang naman natin to, sideline, para may extra income tayo. Sana maintindihan yung mga quiz. Tsaka mahirap naman kasi kung full time natin itong gantong trabaho, MC taxi rider. Pero okay naman kasi malaki naman yung kikitain natin dito sa 8 oras. Pero syempre mas okay pa rin yung nasa isang kumpanya tayo. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung gantong trabaho. Pero mas okay pa rin naman kung meron tayong stable job, di ba? Kasi syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, malakas yung booking. Tsaka, syempre kung iisipin natin, kung nasa kalsada tayo, mas prone dito yung accident eh. Kaya kailangan doble-doble ingat tayo talaga dito. Lalo na sa mga nakakasabay natin yung sakyan, kapwa natin riders. Tsaka magbaon tayo palagi ng mahabang pasensya mataas na pangunawa. Hindi naman lahat ng nakakasalamuha natin sa kalsada ay pare-parehas nakakaintindi. Hindi lahat merong matataas na pangunawa at mahabang pasensya. Mangangamote muna tayo dito kasi bawal mag-U-turn dun sa may kabila. Kaya mag-aantay tayo ng matawid ng mga sakyan bago tayo kumaliwa dito. Dito na ako mag-U-turn sa may Estancia Mall, sa may tunnel. Kasi hindi ko alam yung daan papunta sa kabila eh. Para masabilis din tayo makapunta sa Tim Hortons. Sa kaliwa ko lang dito, tapos isang kanan, doon na tayo sa Tim Hortons. Pagkarating ko nga dito sa Tim Hortons, nag-aantay na rin yung customer natin. Kaya agad-agad pindot ko na yung arrival pick up. Kyla po? Yes. Confirm ko na nga agad ang name ng customer natin. Siyempre nag-offer na rin ako ng shower cup. Sabi ng customer dito, palagay doon ang bag niya sa harapan. Sabi ko okay lang naman, basta wala akong babasag, tablet or laptop. Kasi nga wala akong dalang box. Wala naman itong babasagin naman. Laptop meron? Wala. Okay. Sige po. After kong ma-pick up at maisakay ang ating pasahero, ay minabuti kong umalis na kaagad. Para naman, may atid ko ng mas maaga ang ating pasahero at makauwi rin ng maaga. Paedsa nga pala ang way namin dito. Tinanong ko rin dito si customer kung saan niya mas prefer dumaan. Ang suggestion niya, mag-EDSA na lang daw kami. Baka daw kasi traffic sa Ortigas.
Mukhang okay naman yung daan papuntang EDSA. Kaya medyo mabilis din kami nakarating dito. Papuntang Boni Serrano. Paparating na nga kami dito sa riverbank at medyo mabigat na nga ang traffic. Kaya naman mas binibuti kong magsingit-singit na. Kasi kung hindi ako sisingit dito, baka abutin kami ng siyam-siyam. Dahil saan malalaking ang mga sasakyan. Medyo marami pa rin kasing tao pumupunta rito. Kahit na tapos na ang bare months, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagdagsaan ng tao. After nga namin makalampas sa bungad sa riverbank, ay hindi na ganun ka-traffic dito sa kalagitnaan. Kaya tuloy-tuloy na rin kami dito. Medyo malapit na nga pala kami dito sa drop-off. Nang binabaybay ko yung kalsadang to, meron palang na-aksidente rito. Mukhang wala pa itong suot na helmet. Kaya palagi tayo mag-iingat, lalo na pag tayo ay nagmamaneho ng motorsiklo o ng sasakyan. Dahil hindi natin masasabi ang aksidente sa araw-araw. After ko nga makaliko dito, napatulong na lang ako dito sa customer. Dahil yung mapa natin ay sinasabing naka-arrive na daw tayo. Wala kasi sa mapa ko, sorry. Kaya nagpasis ako dito kung saan bandang kami ang drop off. Okay. Okay. Nakarating na nga pala kami dito sa drop off ni customer. Ang fare pala dito ng ating pasahero ay 170. Magbayad siya ng 200, sinuklihan ko ng 30. After niya nga magbayad, ay umalis na rin ako. At dumiyahe na pa uwi. Thank you po. Dahil almost 10 kilometers pa ang biyabiyahin natin pa uwi para makarating ng bahay. Maraming salamat niya pala sa panonood, guys. Please like, follow, and share. Ride safe.